Takot award. Sana ganun din si Ali kasi magawang school lang sa Ali. Yung school niya dun sa Rabang. Good morning po sa bawat isa. At sa ating pagsisimula ay nandiyan po ang bawat isa na tayo po ay pumasok sa ating simbahan at nandiyan po na tayo po ay tumayo. As we start our service, no? At let's open in the Word of the Lord sa Aklat ng Psalms. Sa Tagalog, Aklat ng mga awit, no? At Psalms chapter 133, verse 1, at hanggang verse 3, mababasahin po sa NIV. Sinabi po dito, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down to the beard, running down on Aaron's beard, down to the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling in the mount of Zion, for there the Lord bestowed His blessing, even life forevermore. Let us pray. Kanilang Diyos, aming Ama, salamat Lord for giving us the opportunity once again to worship You, to extend, O God, yung mga pasasalamat namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng provision, O God, ng kagalingan sa mga may sakit. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy ka namin may encounter, O God, may encourage, Panginoon, ng iyong salita at patuloy, Panginoon, na mamotivate ng malikod sa iyo. Kaya salamat, O God, nawang, Panginoon, patuloy ka pong mapapurihan, paparangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng awitin, pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang umaga sa atin yan. Amen. Always sa gawin sa atin, may mga pinagdadaanan ngayong araw, siguro sa mga naaraw, pero alam natin lahat na Panginoon ay dakila, amen ba? Amen. So as we sing this song, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga ito, sa lahat ng kanyang ginawa sa mga gawin pa. Oh
Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you. Sing like singing praises.
yung pasalamat naman natin sa lugar na to. Parang wala tayo magpapawisan sa akin na to, pero wala na kasi hihimpas pa mamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen ba? Amen. Sama-sama natin, sabay-sabay natin gawin ang kantang gawin ng buong puso. Patuloy natin na i-surrender natin mga buhay sa Kanya.
Magandang araw ng linggo po sa ating lahat. Napakasarap nihayan kung ano yung kalikasan ng Diyos na ating sinasamba. Amen. God is so good. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi na mapigilan yung pagtaas ng presyo. Lalo ng gasolina, ng diesel. Salamat kasi sa mga bagay na ito. Worry na tayo ng mga pagkakataon. Pero yung pag-asa natin ay wala sa mundo ito. Amen? Amen. So sa pagpapatuloy po ng series natin sa aklat ng Genesis, tayo po ay dadako sa chapter 24. At habang hinahanap niyo po sa inyong mga Biblia yung chapter 24 ng Genesis, yan po ay kasunod ng chapter 23. Hindi kayo na. Sa ating po nanonood sa live service, magandang umaga. At sa mga makakapanood po dito sa recorded service, magandang umaga rin po o anong oras naman po ito mapanood. Ang aming panalangin ay nasa maayos po kayong kalagayan. So as we read Genesis chapter 24, inanda po natin yung ating mga puso sa salita ng ating Panginoon. By the way, ito po yung pinakamahaba na chapter sa Genesis. Yan. So meron po siyang ilang verses ba ito? 66. Yan. 66 verses. Ito po ay patungkol sa love life ni Isaac. So tayo po ay, alam ko pag-iyaran iba sa atin sa mga pangyayari, but it's good to be always refreshed by the word of the Lord kung ano yung nais ihayag sa atin sa araw nito sa pamamagitan ng kwentong ito. Basahin ko po sa verse 1. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. So sabi nga sa English, the Lord has blessed everything that he had in his life. So sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, si Eliezer po ito, nabanggit ang pangalan niya sa Genesis chapter 15, na yung senior servant sa household ni Abraham. Sinabi niya sa kanyang pinakamatandang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, sapagkat ito po yung custom nila noon, no? Sa pagpapalitan ng pangako sa pagitan ng dalawang party. Sabi niya dito, at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapakasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapakasawa niya. Sapagkat ayaw ni Abraham na magkaroon sila ng lahi galing sa ibang bayan o ibang bansa, sapagkat yun ang nais ng Diyos. Kung ayaw kong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na papuntahin ko doon? So, ang ganda na response ni Eliezer, tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mo papapuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iiwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusubo siya ng kanyang anghel at mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka namang pananagutan sa akin. Ngunit, huwag mong papapuntahin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming pangregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirahan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdadating hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya ay nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako dito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae uhat sa lungsod para umigib. Ako po ay makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa iyong alipin na si Isaac. Sa gayon malalaman kung tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. So sabi niya, kung sino yung una magbibigay sa akin ng tubig at mag-aalok na painumin lahat ng kamelyo na dala-dala ko, it's a sign. Siya na yung babae na inihanda mo para kay Isaac. Ganito rin ba kayo mamili ng love life? Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin at
dumating si Rebecca na may pasal na banga ng tubig. Siya ay anak ni Betuel at apo ni Milca na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusok siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makiinom?" "Aba, opo," sagot ng babae. At inalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Noong ito'y nakainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila." So ito na nga. She's the one. Isinalin niya ng painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Hindi biro po ito, no? Ang isang camel kaya po uminom ng 80 liters. Diba? So yung sasakyan natin, mga hanggang 40-50 liters lang. Pero yung camel, dahil siya ay nagtravel sa disyerto, hanggang 80 liters po yung kaya nito uminumin. Yan, sabi niya, sinalin niya, tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga at iniisip kung yun na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Grabe, no? Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito itinanong niya, "Sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa iyo ngayong gabi?" Kasi may kasama po na yung mga alipin, si Eliezer. Sumagot ang babae, "Ako po ay anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milca. Maluwag pa sa amin at maraming pagkain para sa iyong mga hayop." Pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. "Purihin si Yahweh ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon." Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki at ang pangalan ay Laban. Laban lang. Patakbo siyang pumunta sa balong na kinaroroonan ng lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid, siyempre mayaman, di ba? So excited siya. At makita ang singsing at ang mga pulseras na suot nito. Nakita niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, "Bakit nandyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh." So kilala po nila ang Diyos ni Abraham. "Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo." Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ang Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ng mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." So inuna niya muna kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. "Sige, sabihin ninyo," sabi ni Laban. Ganito ang salaysay niya, "Ako po ay alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawan ng lupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sarah ay nagkaanak pa kahit siya ay matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po ay pinagnumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanda ang mapapangasawa ng kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano naman po ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama, ako kukuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Yan po ang utos sa akin. Ang sabi po niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito, at kapag may dumating na dalaga upang humigit, ako'y makikinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamelyo, yun na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Rebecca na pasan ng isang baka. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya na ako'y painumin. At hindi lamang ito ang pinainom, hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po ay kay Betuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milca. Kaya kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong
at sinuotan ng mga pulseras sa braso. Pagkatapos ako'y lumuhod at sumamba kay Yahweh sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinagnubayan niya ako at inihatid sa tahanan ito. At dito ko nga natagpuan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin ninyo sa akin, kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Bethuel at Laban, dahil ang bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit, ang mga hiyas na ginto at pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nagpaalam na siya, ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pinahihintulutan na ninyo akong pagbalik sa aking Panginoon. Kung gayon, sabi niya, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka na ba sa tao ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Grabe, no? Alis na yan. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan bilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Matapos, basbasan ng ganito. Ikaw nawa, o Rebecca, ay maging ina ng marami. At sa lungsod ng kaaway, ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo. So mayaman din po yung kanilang lahi. At umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahon yun, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berbahal, Berlahayroy. Nang mapatakip silin, siya ay masyal sa kaparangalan at nakita niya may dumarating na mga kamelyo. Natanaw niya si Rebecca. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa alipin, sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking yan na papalapit sa atin? Kinilig si Alipin. Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Sinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. 67 verses pala. So purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo na lang. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito that once again we are able to gather sa place of worship na ito. Salamat sa presensya ng bawat isa at sa aming kahandaan na tanggapin ang iyong salita. Salamat sa bahagi ito ng kwento ng buhay ni Abraham at ni Isaac sa mga bagay na handa niyo pong ibahagi sa amin na to teach us and to equip us more, Lord, bilang mga mananampalataya. Dalangin namin, Panginoon, yung patuloy na pagbibigay sa amin ng conviction to apply everything that we're going to learn from your word today. At sa iyo lamang po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung paano niyo po nakatagpo ang inyong minamahal. So, isa sa mga napaka-wonderful na story, no? But most of the time, na-misinterpret siya, no? Kasi pwede palang humingi ng sign sa paghahanap ng jowa o mapapangasawa, but that's a hard stay topic, so hindi rin magiging focus ang pag-uusapan natin ngayon. But we'll be focusing on how we can relate with the characters of Eliezer and with Rebecca sa panahon po natin ngayon. Kasi syempre, si Abraham, inutusan niya yung kanyang senior servant, who is Eliezer, hanapan mo ng mapapangasawa ang aking anak na si Isaac. So most probably gusto niya na mag-apo. Excited na. No? Kasi during this time, alam natin na wala na si Sarah, nailibing niya na sa last chapter. So Abraham is also malapit na siya, no? Paparating na siya sa twilight ng kanyang buhay. Kaya kinakailangan niya na i-sure na maayos ang kanyang household bago po siya umalis. So yung title po ng mensahe natin ngayon sa ating binasa is ito. Ay, ako pala yun. Okay. So shout out doon sa ano natin. Baba. Okay, sorry. Ayan. So today's Eliezer, today's Rebecca. Ayan. Si Eliezer po yung alipin ni Abraham, yung senior servant. While Rebecca is the one na natagpuan ni Eliezer para mapangasawa ni Isaac.
So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Again, we are not going to talk about paano nyo ba natagpuan ang inyong mahal sa buhay o asawa. But we'll be talking about the characters of this story at kung paano po tayo makaka-relate sa napakagandang kwento na to. Lalo ngayon, that we all know na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Papalapit na papalapit. But anyway, salamat sa Panginoon sa buhay ni Shem. Nakating siya dito sa Pilipinas ng missile Pilipinas. Missile ang sinakyan. We don't know but we praise the Lord na ligtas ka na kauwi. At sa lahat na nandito, yan, sabihin niyo sa inyong katabi, handa na ako makinig sa salita ng Panginoon. And praise the Lord. Okay, so tungkol saan ang kwento na ating binasa? Ang abyo na pagpapitindot ko yan. So it is a foreshadowing of the church union with Christ. Kung makikita po natin sa Ephesians na binanggit po doon that we, as the church, is the bride of Christ. It was also repeated all throughout the Revelation. Amen po. Ang ating Panginoong Kristo, siya yung ating groom. Siya yung ating husband. And we, as the church, is His bride. Amen. Yan po yung isang dakilang araw na ating pinaka-aantay kung saan tayo po at ang ating Panginoong Jesus ay magkakaroon ng union, eternal union sa langit. Sino excited? Yan, papalapit na po ang araw na ito. So Genesis 24, so binanggit po natin dito, illustrates Eliezer mission to find a bride for Isaac who represents Christ in this story. So si Isaac, nag-aantay doon sa Negev, inutusan ni Abraham, yung kanyang servant na si Eliezer, humayo ka. Huwag kang pipili ng mapapakasawa ng anak ko mula sa mga taga-Kanaan, kasi ibang lahi sila. Ang nais ng Panginoon is for them na magparami ng lahi sa pamamagitan ng biological line ni Abraham. Malinaw po ba ito? Kaya inutusan niya si Eliezer, pumunta ka doon sa bayan ko, sa Ur, sa Nahor, kasi that's the brother, or tawag dito, pinsan ni Abraham. O yung isang Nahor is yung kanyang uncle, kapatid ng tatay niya. So the events in this story symbolizes the relationship of us, God's church, with Christ. With Rebecca representing how people should respond sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. And syempre, si Eliezer being the faithful messenger. Amen po ba? Kaya malalaman natin ngayon, bilang mga makapanahunan or sa makabagong panahon na nabubuhay bilang mga Kristiyano, paano tayo magiging Eliezer at paano tayo magiging Rebecca? Okay, number 1, we should not change the message. By the way, mahaba po ito ha. Ang haba ng Genesis chapter 24, so it's worth it. Nahabaan din po natin yung outline natin ngayon kasi titignan natin anong matututunan natin mula kay Eliezer, anong matututunan natin mula kay Abraham. So una muna ito. So wala po sa messenger, ano yung matututunan natin? So the Eliezers of today, we are the ones entrusted with the message. Sino dito yung pinagkatiwalaan ng mensahe ng Diyos? Hindi lang ako. Okay? Ikaw lang yung pastor kasi ikaw yung nag-preach dyan sa pulpit. Hindi lang din si Pastor Josh o si Pastor Benji. Hindi lang po ito trabaho ng pastor. Once you are able to hear the gospel, that you are able to hear the word of God, you've already been trusted with the message. So na amen. It is not for you to keep. It is something that you need to spread, ikalat, sabihin sa mga tao na nangangailangan makarinig nito. So wala naman akong nakikita dito, kahit bata o matanda, na ngayon lang nakarinig ang salita ng Diyos. Amen? Lahat ba tayo? Palagi na nakakarinig ng salita ng Lord? Amen? So that makes us a part of those people, and we are the ones entrusted with the message. So bilang mga pinamanahan, pinagkatiwalaan ng mensahe, kagaya ni Eliezer, ano yung mga dapat po natin dalihin sa panahon ngayon? Number 1, kagaya na nakita nyo na kanina, we should not change the message. Huwag po natin babaguhin kung ano ang pinapasabi ng ating Panginoon. It is crucial to uphold the integrity of God's message. Naniniwala po ba kayo na buo, walang halo, makapangyarihan ang salita ng Panginoon? But sadly, marami po ngayon ng mga pinagkatiwalaan ng salita ng Panginoon, yung dinidilyot po ito para maging kanais-nais sa pakikinig.
Just like how the Lord gave us a warning through Paul sa sulat niya kay Timothy, darating yung kapanahunan at ngayon na nga, na ang mga tao ay papakinggan lamang kung ano yung kanais-nais sa kanilang pagdinig. Na iwawaksin nila ang tamang katuruan na magbibigay ng conviction for us to know what is right and what is wrong. Just like what Eliezer has done in this story, wala po siyang binago sa kung ano yung pinapasabi ni Abraham para mahanap yung mapapangasawa ni Isaac. Sa Tanginan Church. Sa Tanginan. So bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang mensahe, so just as Eliezer repeated Abraham's instructions exactly to Rebecca and to her family, we must also share God's word without alteration or compromising its purity to the people. So the application will be, we need to faithfully deliver God's word to the people. Narito po tayo sa church, not just to receive the word of God for our own growth, for our own equipping, hindi lang para ma-feel good tayo, ma-comfort tayo. Yes, that's the work of the gospel. Yun po ay kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Bibigyan tayo nun ng kakayahan, magkaroon ng kapangyarihan to speak about Him. I-comfort tayo nun, bibigyan tayo nun ng kakayahan na magtiwala, everlasting hope. But it is not just for you to keep. It's something that you need to share. Sa Tanginan Church, that's one thing that I have learned nung nasisimula po ako bilang Christian. Pupunta ako sa church just to receive the message, to feel good, ma-comfort, then uuwi ako, maayos ang pakiramdam ko. But how about those people surrounding me na hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon? They need to feel the same way na naramdaman ko nung na-encounter ko yung salita ng Diyos. Again, bilang mga nakarinig na ng Biblia, ng salita ng Panginoon, we are the ones who represent Eliezer sa panahon ito. And bilang pinagkatiwalaan ng mensahe ng Ama, just like how Abraham trusted Eliezer with the message, hindi po nito binago. So tayo dapat ganun din. This is also a correction mo sa mga tao na nagsasalita sa pulpit, sharing the Word of God for their own interest. So maling-mali yung ganung klaseng stewardship. So we need to be stewards with God's Word. So application again, we need to faithfully deliver God's Word to the people. Na kung ano, yung bagay na narinig ko sa kaligtasan ng tanggap mo sa Panginoon, yun din yung parehong bagay na ibabahagi mo sa iyo. Na kapag sinabi that Jesus is the only way, the truth, and the life, siya lang yung tanging paraan para sa kaligtasan. Hindi natin pwedeng sabihin na Jesus is also the way, the truth, and the life. He's the only way. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin that the Bible is also a power of God. It is only the power of God na magbibigay sa atin lahat ng kakayahan na matuklasan ng kaligtasan. Sa Amen? Hindi natin pwedeng isipin na Jesus is also God. Jesus is Himself God. Maraming mga bagay ngayon na kumakalat ng mga principles, katuruan, sa social media, sa TV, narinig natin, which corrupt or compromise with God's Word. So bilang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Panginoon, as we share the Word was entrusted to us, huwag po natin ito pabago. Pangalawa, we need to, sorry na sana accomplish the task prayerfully. Anong ginawa ni Eliezer? By the way, ang kanyang pong binyahe is nasa 1,240 kilometers. That's 800 to 900 miles coming from Canaan, going back sa kung saan ang galing sa Abraham. Dala-dala ang 10 kamelyo, dala-dala ang mga possessions na kanyang iregalo sa mapapangasawa ni Abraham. Kasama pa ang ibang mga alipin. So it's not as simple as. And Eliezer, having been able to be entrusted with this mission, alam ni Abraham na mapagkatiwalaan siya. Sino po dito yung may mission ibinigay sa inyo yung Panginoon? Maaaring yung iba na-discover na, maaaring yung iba na-discover nyo pa yung mission na yun. And some of us, those missions are already clear for us. But the point is, araw-araw may pinapagawa sa atin ng Panginoon.
Guys, do you believe, church, walang day off sa Lord? Amen? Walang day off sa pagsunod sa Panginoon. Hindi sasabihin ng Lord, okay, Sunday ngayon, sumunod ka sa akin, then Monday, bahala ka mag-decide kung gusto mo. May day off ng mga pastor po is usually Monday. Kasi Sunday talaga ang church work. But there is no day off sa Panginoon. Whether it is a long-term project or a short-term task na pinapagawa ng Panginoon, just like Eliezer, we need to pray. Yung pananalangin niya, asking God na, Lord, gawin mo matagumpay yung aking condition, just shows na hindi siya basta-basta alipin. He has already embraced into himself yung character ng kanyang master. Natutunan niya na mula sa household ni Abraham na sa lahat ng bagay na gagawin mo, kailangan mo panalangin. Kahit ngayong araw lang na ito, aaring yung task mo for today, pumunta sa BIR at bayaran yung buwis mo, you need to pray for that. Maaaring yung task mo for today is just go to school, listen to your teacher, answer the quiz. That's your task for the day. Pero huwag mawawala ang panalangin sa bawat araw. Sa tangin ng church. Okay? So, Eliezer understood the importance of prayer. He sought God's guidance to ensure that his mission is aligned with the divine will. Yung sinabi niya na, Panginoon, kung sino yung babae na lalapit sa akin at makakapagpainom sa akin ng tubig at mag-aalok na painumin yung 10 kamel na daladala ko, those remarks are not from him. Yun ay galing sa Panginoon. Is that an amen? Ganun ka-align yung wisdom na mayroon si Eliezer. Although he's just a servant, pero lumakad siya sa pamumuno ng anghel ng Panginoon. Ano sabi ni Abraham bago siya umalis? Sasamahan ka ng anghel ng Diyos. That means every decision that he was making during the trip is being led by God. Tayo, pag aalis tayo, pag lalabas tayo ng bahay, may gagawin tayo. How much may urgency do we have to seek the guidance of God? Minsan, pagising natin sa umaga, may plano na tayo, may gusto na tayong gawin for the whole day, meron na tayong gusto ma-accomplish, which is right. But we need to always make sure, siguraduhin po natin, na sasamahan muna natin ang panalangin bago tayo gumawa ng mga desisyon. Sa taningan. Just like me, marami na pagkakataon nag-pray, ang marami rin sa atin, o lahat sa atin, because inunan natin yung sarili natin kaunungan in making decisions, and it resulted to lots of consequences. Amen? Pero kung dahil nang nangyari dito, kay Eliezer, hindi niya sinabi na, upo ako sa balon na to, kung sino yung unang babae na darating niya, siya na lang, kasi pagod, magbiyahe, 900 miles. Basta makakita ako ng maganda, na mukhang, siguro, chinita yung mata, so pati, bagay kayo yun, bagay kayo master yun. Uy, ganun. Very specific of prayer because it came from the Lord. Naalala ko yung isang mentor ng pastor natin yung kanilang prayer before. Kung sino yung unang lalabas sa dito na yan, yung mapapakasawa. We don't know how the Lord is dealing with each of us. But the point here is, your prayer leads you to be aligned with the will of God. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging isa tayo sa kagustuhan ng Diyos. We are able to ensure that His mission is also our mission. Amen. This demonstrates our need for prayer and decision-making as we accomplish what God intends us to do. May mga plano tayo bukas. Bukas may make-up duty ako. Sa Martes, meron kami orientation sa Balay Silangan. Sa Wednesday, meron akong meeting, enrollment. Nakaplano lahat yan. But the Lord is teaching me, teaching us, ano man yung mga bagay na gagawin ninyo, pangunahan ninyo ng Panginoon. Amen? Prayer aligns our hearts with God's desires, helping us to focus on His plan more than our own plan. No? More than just signs, it ensures our actions reflect His character and intentions as we fulfill His purpose. So, ano application po natin? We need to faithfully seek God's guidance in everything that we do. Ano yung una? Huwag mong kapalitan ang pinapasabi ng Panginoon. Faithfully share God's word in its purity. Faithfully share God's word with full conviction. Hindi lang para maging masaya yung nakakarinig.
Pangalawa, we need to faithfully seek the guidance of God through prayer sa kung ano man yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. That's how to be an Eliza. Amen? Amen, church? And third thing, ano matututunan pa natin kay Eliza? Yeah. We need to identify and overcome distractions. Ano mga distractions? Siyempre, ang layo ng biyahe. Parang kung ako kay Eliza, ang dami namang magaganda dun sa Kanaan, bakit naman papapuntahin pa ako dito? Another thing, you know how faithful Eliza was? Dala-dala niya yung pamilya. Siya yung senior servant. 10 camel yung dala niya. Hindi lang basta camel. These camels are loaded with the riches of his master. Sa panahon ngayon, parang ang sinabihan ni mga anak ni Henry C. Kaya dalihin mo yung 10 raptor. Pumunta ka ng El Nido. Laman ng mga raptor na yun sa katutak na ginto. Bumiyahe ka doon at hanapan na yung anak ng kapapamasawa. Ang nangyari sa iba, hindi na nakabalik. Pinanggaling yung GPS. Ang layo ng biyahe, but that's how faithful he is. He was able to focus to his mission more than the distractions. Diba? Marami nga ngayon, nak, bili ka muna sa tindahan, di ba? 20, bili ka na ng kape. Pagbalik ng anak, wala na yung sukli. That's how faithful he is. Kung pagod na pagod siya, pwede niya naman padaliin na lang yung mission, pero nag-antay siya ng oras kung kanyang mag-iigib ang mga kababaihan. Nung nakita niya na yung babae, kinausap niya yung pamilya, bago niya binigay yung kayamanan, and then the mother asked him, can you still stay here for 7 to 10 days? It sounds good. Pahinga yun eh. Amen? Okay, bago environment, ayaw mo nang bumalik sa work, toxic, unwind muna. Pwede ko namang sabihin kay Abraham na, Master, natagalan ako, kaya inabot kami ng more than 10 days. But he's faithful. He's able to overcome all those distractions. Nalaman niya ano yung mga bagay na pwede makahadlang sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Inabutan na siya ng pagkain. Kumain ka muna. Siguro sa akin yun. Bro, sarap. Sige, mamaya natin pag-usapan yung ministry. Kain muna tayo. At ano sabi niya, mamaya na po ako kakain. Kailangan malaman niyo muna yung pinapasabi sa akin ng Master. He was able to identify the distractions that come along this way and overcame them. Amen? Eliza had to journey more than 900 miles with all the possibilities in mind. So he was also offered 10 days, but he remained focused on finishing the task. Pwede naman tayo magpahinga sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. But just like Eliza, gaano tayo makapokus na tapusin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Marami sa atin dito magre-review. Amen? Masarap magpahinga. Tagal pa naman, 1 week. Stick muna ako, Netflix and chill. Yung pinapagawa sa iyo, Lord. Marami sa atin dito may mission na gusto pasimulan yung Lord. May ministry na gusto pasimulan yung Lord. Praise the Lord. Sisimulan ng kusina at CR dito sa likod. We need to discern what will be the distractions at overcome ang mga bagay dito. Amen, church? Okay? So, in our spiritual journey, distractions often tempt us to stray from God's purpose. Nababasa niyo ba din sa likod? No. Nababasa niyo? Kala ko matatanda na kayo. Hindi. So, nababasa niyo pa. Ibig sabihin, we are still a young church. Okay? Sinadya ko yan ako sa focus kayo. Hindi. So, papalakihan ko sa susunod. Staying true to finishing the mission strengthens us to remain committed and focused on God's purpose. Ano pa kayo na overcome natin yung mga distractions sa pinapagawa natin ng Panginoon sa atin? Sarap, no? So the application will be stay focused on God's mission. Focus ka. Okay? Walang excuses. May kailangan tapusin. Amen? Nakakatuwa, nakakabless sila Kuya Rai, sila Jake kagabi na. Tinatapos pa kanila yung big. That's how focused we should be. Is that an amen, church? Amen? Diba, Chloe?
just like Eliezer. Today, no, bilang pinagkatiwalaan ng mensahe ng Panginoon, we need to deliver the message purely with conviction. Walang halo. Pangalawa, prayerfully ask for guidance of the Lord in everything that we do. At pangatlo, we need to make sure that we identify and overcome all these distractions. We need to stay focused sa mission. Amen. So, sino mga Eliezer sa panahon na ito? Amen? Amen. How about Rebecca? Hindi mo Rebecca, no? Hindi sure ko yan talaga yung itsura niya. Just to portray ang sabi kasi, di ba? Napakaganda at dalaga. Sa English, virgin pa po siya. Hindi pa po siya nagkaroon ng boyfriend. Grabe, no? Eh sa mga babae dyan, antayin ninyo yung eyes up ng buhay niyo. Baka biglang may dumating sa tahanan ninyo na may daladala. Isang katutak na ginto at bilang. Kung hindi mo ba yan, dami kami na nakapaikot sa bahay. We don't know how the Lord can deal with us, but here's the point. Bilang mga Rebecca sa kapanahonan ngayon, we are the recipient of the message of God. Hindi lang tayo nagdi-deliver at pinagkatiwalaan, we continue to be recipients. Amen? Kaya nga kayo nandito, tama, para makatanggap ng salita ng Panginoon. So the Rebeccas of today are the ones to whom the message is intended. Naniniwala ba kayo, church, na para sa inyo ang mensahe sa umaga ito? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw si Rebecca. Okay. So, anong matututunan natin? Paano tinanggap ni Rebecca ang mensahe? He was able to live out God's will. Okay? Bilang tagatanggap ng salita ng Panginoon, napansin niyo? Eliezer did not even mention Yahweh sa pamilya ni Bethuel, pero kilala nila si Yahweh. That means, ahead, hindi natin alam kung kailan, ahead of this mission, matagal nang hinayag ni Yahweh ang sarili niya sa pamilya. Kaya kung mapapansin ninyo, kakaliba siya. She's only the one na nag-offer ng kidney at nagpainom sa mga amen. Again, just like what I said kanina, hindi basta-basta magpainom ng tubig sa isang kamelyo. It takes 80 liters for a camel to be satisfied at maging handa ulit sa paglalakbay. Imagine, bubuha ka sa balon, lalagyan mo ulit dun sa inuman, iinom yung camel, hindi lang isa, 10. So as the story goes through, makikita natin si Eliezer doon, nakaupo, tinitingnan niya yung babae, grabe. Pinagpala yung aking master. Napakabalik nito. Sino sa inyo yung handa na maging difference? Ikaw yung iba sa kung ano yung dinidiktate ng society niyo. Just like Rebecca, in living out God's will, Rebecca demonstrated the difference from what the culture and society dictates. Hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa mga kalalakihan. Maraming bagay ngayon sa society natin na alam natin mali, pero dahil maraming gumagawa, okay lang. Na minsan kahit ikaw yung tama, sasabihin pa nila ng pabida ka, di ba? Just like sa classroom. Nagkukopyahan lahat, tapos ikaw yung hindi na mumopya, sasabihin sa iyo mga klase, kapit ka, ipal ka, pabida-bida ka. Ganun din sa trabaho, lahat sila, hindi, ikaw yung on time, sabihin, sip-sip din boss, kaya pauna-una. You are the difference. Sa Panginoon Church. Bilang tagatanggap ng salita ng Panginoon, we need to make sure to live out God's will. Ipamuhay natin kung anong tinuturo sa atin ito. Rebecca demonstrated a kind heart. Napakabuti ng kanyang puso. Kaya habang pinamaster siya ni Eliezer, sabi niya, kung ano kayo uwi ko kay master, ako na lang siguro, pwede ko naman sabihin na pag-aari ko ito lahat, naghahanap ako ng mapapangasawa, tapos hindi na kami bumalik sa Kanaan. You can do that, right? Pero hindi niya ginawa because he's faithful to his calling. Hindi niya sinamad na. Then going back to Rebecca, pinapabuhay niya kung anong natutunan niya sa kalikasan ng kanyang Diyos. So we need to have active alignment with God's purpose and embody His will in our daily life. So we need to make a difference
by faithfully doing the service that God has called us to. Maging tapat ka sa pinapagawa sa inyo, Panginoon. Kahit ano pa yung sinasabi ng iba, sabi nga sa Romans, do not be conformed to the patterns of this world. Naging iba ka, make a difference in your school, in your work, in your family. Do not compromise. Bilang mga Rebecca sa panahon ito, tinawag tayo ng Diyos na maging kakaliwa. Amen? Pangalawa, as recipients of the message, we need to know when God calls. Ano sabi ni Eliza? Hindi na po ako makakapag-stay here ng 1 week to 10 days. Sabi ni Laban, sige, tanungin natin yung kapatid ko. Rebecca, anong decision mo? Go! Alam niya kasi na Diyos ang tumatawag sa kanya. Hindi lang dahil sa pulseras na pinasuot sa kanya at singsing na ilagay sa ilong niya. Iisip ko si Diri kung may singsing sa ilong, parang weird man. That's how it is magnified during their times. Hindi siya na-attract ng alahas, na-attract siya ng tawag ng Diyos. Amen? Remember, nagbuwa na siya ng maganda bago pa inilagay sa kanya kung may daladala ni Eliza. Siguro yung iba, kapag makita, uy, mamayaman ko at tulungan ko na. Hindi. So that amen, church? Social experiment pala na may naka-video. Okay, so sino kaya ang tutulong sa akin? Hi guys, ngayon malalaman natin kung sino talaga yung Good Samaritan. Hindi ganun eh. He was able to live out God's will. She was able to really hear anong pinapagawa ng Diyos and immediately responded. So Rebecca's immediate response to God's call emphasizes the importance of prompt obedience. Pag may pinapagawa sa iyo yung Lord, it's like Abraham, ano sabi niya? When God asked, na pumunta ka sa Mount Moriah, sabi niya, here I am. At andito po ako. See you, Rebecca. Opo, sasama po ako. Opo, susunod po ako. It reminds us to act without hesitation and God when divine opportunities arise. Pag may pinapagawa sa iyo yung Panginoon, do not delay. So application, we need to trust the Lord's call and never. Muna papagkantayin yung Panginoon. Alam mo na nag-aantay sa'yo. Amen? Parang kung sa panahon, nakakatakot yun. No? Halimbawa, dalaga na si Daniel kasi pumunta sa bahay, hindi ko kilala. Yung mga alahas na dala-dala, tapos may mga dami-dami nila. Gagawin ko. But it's clear to her na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Ganun siya na-indicate sa Diyos. You see, there are so many things na hindi na-mention sa story, pero kapag pinag-aralan natin ang gusto, malalaman natin ganun pala yun. Amen, church? So again, as we listen to God's call, we need to trust Him and never delay. Amen? Well, naalala niyo nung panahon ng pandemic, may mga truck na nagdadala ng pagkain, i-distribute, ano nakalagay? Is do not delay. Because these things are needed to save lives. Ganun din sa iyo. Maaaring sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon, mayroong buhay na maliligtas. Yung sa ER, hindi pwede. Pag may code blue, Dok, wait lang, Dok. May charting pa kami. It's an emergency. It's an emergency. So when God calls, we need to answer promptly sa Tanginan Church. Amen? And last thing, ang matututunan natin, bilang recipients like Rebecca, we need to prepare to meet the husband. The most beautiful thing. Naalala ko nung ikakasal kami ni Jenny, sobrang excited siya eh. What? Mga ilang araw siya hindi nakatulog, kaya pagkatapos na kasal namin, tulog siya. Grabe niya ka-excited. So, hindi ko alam yung sinabi ko rin. But the point here is, gaano talaga excited. Nung dumating si Rebecca sa Negev, nakita niya agad sa isa. That means, all throughout the journey, she was looking for God. Hindi siya nakatingin sa kasuotan niya, hindi siya nakatingin sa mga alahas na dala-dala niya,
hindi siya nakatingin kay Eliezer at sa mga nalipin niya. Siya ang gwapo ni Eliezer. She was really looking forward. Sino yung taong yun? Kaya ba? Kapag nandiyan na yung Panginoon, malalaman natin, that's my Savior. Amen? Gaano ko kakilala ang Panginoon? Gaano ka-excited na ma-meet siya? She was looking forward all throughout the journey. So Rebecca's journey was fueled by anticipation and hope. Asang-asabes. Excited na siya. She was a virgin, hindi pa siya nagkaroon ng jowa, walang kahit ano. Because she knows that God is great God. Amen? So the church anticipation of Christ's return unites the believers in a shared hope and purpose. Kahit maraming mga pagkakataon na nagkakaroon ng division, ng doctrines, may mga hindi pagkakasunduan, pero lahat tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Lahat tayo nag-aantay sa rapture. Kasi itong binabasa ko nga ito, what I really saw was the picture of rapture. Na tayo, because of those people na ginamit ng Lord to share the message of the gospel to us, nagkaroon tayo ng utmost anticipation na babalik at babalik yung ating Panginoon. But He's not going to return kaagad. Na bago yung kanyang second coming, tayo muna yung pupunta sa kanya, and that's the rapture. Amen? That in the twinkling of an eye, in the sound of the trumpet, all believers, gagaling dito sa lupa, pupunta muna sa taas. At doon sasalubungin tayo ng ating tagapagligtas. Just like how Isaac, yung paano yung pagkakasalubong niya. Pagkaling niya, yung daming camera. Nakita niya si Rebecca. Love at first sight. She was in love at first sight. At pinakit sa dulo, naging comfort niya si Rebecca sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalang hati sa pagkakamay ng isa. Ganun naging mahalaga sa kanya kanyang kasama. So ganun din ka-excited yung ating Panginoon. How much more na tayo na as we continue this journey bilang mga Kristiyano, magkaroon tayo ng hope and anticipation. Magdarating yung time na susunduin tayo at sasalubungin tayo ng ating Panginoon sa langit. Sa Amen, church. Okay? So the church anticipation for Christ's return unites believers in a shared hope and purpose. It helps us to seek God's guidance and remain unchanging or steadfast in our mission as we wait His glorious return. So paano natin ito isa sa pamuhay? We need to live in expectancy of the return of Christ. Maging excited tayo. Lalo sa mga nakikita natin sa kapanahon ngayon. So bilang mga Rebecca sa panahon ngayon, anong una? Kailangan sa pamuhay natin kung ano natututunan natin sa Diyos. We need to live out the will of God in our lives. Pangalawa, we need to answer the call. Makita natin at malaman kung yung Diyos na tumatawag sa atin and never delay. And lastly, we need to live in expectation that the Lord is coming soon. Tayo po lahat ay gawin. So bilang mga Rebecca at bilang mga Eliezer sa panahon ngayon, ito po yung mga bagay na matututunan natin ngayon. Eliezer exemplifies the faithful messenger of God. Dahil ay pagkatiwala po sa atin ang salita ng Lord, maging tapat po tayo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Without diluting it, without changing it, we need to be prayerful in accomplishing the task that the Lord has given to us. And we need to make sure na ma-overcome po natin yung mga distractions. And bilang mga Rebecca sa panahon ngayon, we need to make sure na kilala natin yung tumatawag sa atin. Ipamuhay natin yung kanyang kalooban at maging excited and expectant tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So here's the challenge. As we journey sa buhay natin bilang mga mananampalataya, sa panahon ngayon, babae ka man o lalaki, we are both Eliezers and Rebeccas of God. As we continue to receive His Word and anticipate our union with Him, let us stay faithfully in sharing His Word without compromising. And follow His will in our lives with excitement and with
throughout the city. Malapit na. Nalalapit at nalalapit. Have you realized, yung dami ng taon ni Rebecca na nandoon siya sa bayan, na pinanggalingan ni Abraham, lahat ng bagay na yun ay paghahanda sa kanya. In this wonderful journey to meet Isaac, Jesus. So tayo, bilang mga mananampalataya, ganun din. We are in this wonderful journey here in Lord. May mga pagkakataon na nasablay tayo, nagkamali tayo, but the journey does not end there. Lagi may pagtawag yung Panginoon, lagi siya nag-aabot sa atin, lagi siya nag-remind sa atin. Here's my word to equip you, to comfort you, to encourage you, to correct you, to restore you, and be faithful, maging steward ka, good steward ka na napapakaniwalaan ka ng salita. Hindi natapos yung journey, nagiging namin ni Rebecca sa Isaac. The Lord made sure to accomplish His purpose. It's the same assurance that we have. As a church, tatapusin at tatapusin ng Lord yung sinimulan niya sa atin. Philippians chapter 1 verse 6 says, that you should be confident on this thing, that He who started a good work in you will bring it to completion until the day of Jesus Christ. And that day is getting nearer. It's actually at its nearest. Maraming bumbangan sa ibang bansa, maraming pagtaas ng langis. We don't know, may mga lumalabas na balita na sa mga susunod na araw, magkakagulo. Nag-iisip na siguro tayo maglagay ng bunker sa mga bahay natin. Talking about that yesterday. But the greatest hope that we have is yung pagkakaroon natin ng union as a bride with our husband, is Jesus Christ. Tayo kayo na lang. Manaming Diyos, maraming salamat po sa mga paalala mo sa amin sa umagang ito. Isang pamuhay po namin ang characters ni Eliezer na pinagkatiwalaan ng mensahe. Ganun din po kami na as we have received your word, huwag po namin itong ikip sa mga sarili namin. Bigyan niyo po kami ng urgency and conviction to share this to those people who need to hear about you, lalo na po sa panahonan ngayon. At bilang mga tao, Panginoon, na nakakatanggap ng iyong salita, tulungan niyo po kami, Lord, ay mabuhay ito, magtiwala, tumugon sa pagkakatawag mo, Panginoon, at magkaroon ng eager anticipation of your coming. Mamuhay kami, continuously doing our routines every day, pero meron kaming utmost expectation na hindi matatapos sa tuloy ko ang aming pag-asa. Meron kaming buhay na walang pag-asa. Maraming salamat. Talaguin niyo po, pagyamanin ang mga salita mo na narinig namin sa umagang ito. Continue to bless us, Lord, as we continue sa gawain ko sa umagang ito. Parte po ng gawain natin ay ang pagtanggap ng simbolo ng katawan at ng dugo ng ating Panginoon. Bilang pagpapahayag po natin na tayo ay bahagi ng kanyang katawan, kaya tinatanggap po natin yung simbolo ng katawan ng ating Panginoon ng tinapay. We are proclaiming na meron tayong buhay na pag-asa, na meron tayong glorious body at the end of our lives here in this world. Tinatanggap po natin yung kopa na naglalaman ng simbolo ng dugo ng Panginoon, yung Diyos na yan, bilang pagpapahayag na tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon. So, kaya tawagin ko si Pastor Bench para ipanalangin na mga. Sa iyo ang panalangin natin yung mga simbolo. Diyos o amin ang nasalamat po sa iyong pagpina. Salamat sa iyong wawalang na pagmamahal na hindi sa amin sa pamamagitan ng iyong kaya nagpalibay sa kasama para sa mga masalan sa pagbabago. Kasi yung mga sumapalataya sa kanyang magkakaroon na buhay na walang hanggan. Kaya naman as we participate or God sa gawain ito na ito talaga ng iyong anak. Kasi nabi niya gawin namin ito sa pagkakaroon sa kanya. Kaya Pastor God to establish yung foundation na pananampalataya pa akin ng hindi ako sa mundo nito. Kundi sa pagpawalang hanggan niya sa iyong akin.
kayo po'y maaari ng kumuha ng mga siguro. Ito po yung mga pangyayari bago inaresto ang ating Panginoon at namatay sa krus. Habang sila ay kumakain, dumapot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Kaya po natin ang siguro ng kanyang pagkatapos dumapot siya ng kopa, pasalamat sa Diyos at pinigay sa kanila at sinabi niya, "Kayo lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan." Ganito natin ang simula ng dugo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa kalayaan na irayag ng aming pananampalataya, Panginoon. Continue to help us grow in your word. Patuloy na kami nagdasal pagbabalik. Patuloy niyo pong pagbalain, Lord, paglago ninyo sa likas.